Eto nga pala, no, kagabi may binati tayong kaibigan. Kilala rin yung father niya nung araw. Judge yun eh, sikat na judge yun eh. Ginagalang yun eh. Si Judge sa Mariano, mga kaibigan. Ngayon, yung anak ko, si Kajun Mariano. Gusto ko lang ikwento sa inyo, ibahagi sa inyo. Alam niyo yan, meron siyang nagawa sa aking tulong na hindi niya alam. Hanggang ngayon, hindi niya alam. Ako naman, hindi ko nakakalimutan. Diba? Ang laki nang naitulong sa akin nun. Anong taon yun? Si Marcos pa nakaupo. Yung panahon na nagsisimula ako sa radyo, mga kaibigan. Anong mga taon yun? Di ba, 85 yata ang kwan eh, ang snap election, di ba? Siguro mga 1984 ito. O early 85. Hindi, 84. Kasi matagal pa yung snap election eh. Ngayon, itong si Kajun Mariano, meron akong narinig na na tinagalog yung article, isang article sa pahayagan na lumabas. Ito'y hango sa aklat ng isang sumulat ng libro laban sa komunismo. Di ba? Ano ba pangalan nun? Kalimutan ko ang pangalan nung sumulat Basta ito tungkol sa kung ano ang karanasan ng mga binihag ng komunista. Kung gaano sila kalupit, mga kaibigan. Si Ross Munro, yan. Yan ang sumulat nung aklat na yon. Nagandahan ako sa pagkakasalin sa Tagalog. Noong artikulo na yon, ilang pahina yun Dahil nagsisimula ako nun sa radyo, nagre-research tayo kung ano ang magandang maging paksa sa programa sa radyo. Pinagtanong ko kung kanino ko makakakuha ng kopya na yon. Itinuro sa akin na tao, siya. Doon mo niya puntahan, merong kopya yon. Hiramin mo sa kanya kung ipapahiram. May kinato ko yan hindi niya ako kilala Kinato ko yan sa bahay. Sa Tondo pa ito pagkato ko, nagpakilala ako, mabait gandang lalaki Mga kaibigan ganun ba? Sabi niya ganun, gusto ko kumariyo sana hiram ako noon at papaserox ko lang, ibabalik ko rin sa inyo. Ganun ba? O sige, ani mo ba to? Hindi ko na sinabi na kasi nahihiya pa akong magsabi na ako'y taga-radyo dahil nagsisimula pa lang ako noon Kung pwede nga, wala munang makapakinig sa akin Dahil wala pa, nagsisimula pa lang tayo talaga. 84 or 83 ito Nasa radyo na, pero yun nga, pag nakakapakinig ka ng yung mga ganong sulat, tinagalog, di mo maintindihan pag English mahirap So, kinuha ko sa madalit salita, binigay niya sa akin yung kopya. Pinaserox ko at ibinalik ko kopya. Binasa ko yun. Pagkatapos ginamit ko ngayon sa isang episode ng aking programa. Sabi ko nga, nandun pa ako nun sa DWXI, kay Mike Velarde. Kalahin niya, binasa ko yun. Noon, wala pa tayong kakilalang mga public official
mga kaibigan, wala eh. Maniniwala ba kayo? Ito kung nakikinig si Kajun, hindi mo alam ito eh. Alam mo ba na nakilala ako ng Malacanang administration ni Marcos dahil dun sa ibinigay mo sa akin na yun? Paano yun? Binasa ko yun sa radyo. Dinidiskurso ko. At ginamit ko referensya yun. Yun nga, yun ang ginagamit ko. Nakatagalog na hindi na ako mahirapan eh. Basta anti-communist yun. Ang sumulat nga, ang writer noon, Ross Munro. Hanapin nyo, meron yun. O ngayon, eto, ilang araw, may grupo ng mga komentarista noon sa radyo. Kinontak ako nung namumuno doon sa samahan na yun. Napawang supporter ni Marcos. Isinama ako, sabi, pwede ba kitang iharap? Kanino ba ako? Matatanda sa akin yun eh. Batang-bata ako nun eh. Sabi ko, sino? Kinabahan ako eh. Kay Commissioner Barrero. Sino ba yun? Sino ba si Commissioner Tony Barrero nung araw? Di ba yan ang matindi yan. Yan ang boss sa yung sa NTC, National Telecommunication. Commissioner lang siya, hindi siya yung chairman Pero may opisina siya doon sa KBS, doon sa dating ABS-CBN. Yung ABS-CBN pala ngayon, dito sa may Bohol. Doon pa ang pasukan. Dati yun ng istasyon ng gobyerno. Yun, doon. Nandun ang mga Channel 9, yung mga radio station ng gobyerno. Nandun lahat, basta lahat yung gobyerno. Dahil sequestered yun eh. Ngayon, dinala ko ron, isinet yung schedule. Isinama lang ako. At pinakilala ako, inintroduce ako kay Commissioner Barrero. Ay, siya ba? Sabi, ang ganda nung mo yung tinalakay mo sa radyo, abing gano'n, napakinggan ko. Mga kaibigan, sabi ko, hindi pa ako masyadong nun eh. Siyempre, nahiya tayong mapupuri ka, hindi mo alam kung pinupuri ka o binobola ka, di ba? Nag-iisip tayong gano'n eh. Di sabi niya, minsan pasyalan mo ako sa opisina. Ay patatawag kita. Alam niyo ba kung sino si Tony Barrero nun? Si Tony Barrero, kanang kamay ni First Lady Imelda Romualdez Marcos. At isang araw, ipinatawag ako, nakaharap ko, nagkapi kami. Naka-Amerikana, mga yan. Ako, ang suot ko, yung maong din na pang-itaas na polo. Maong na pantalon, naka-maong din na polo dahil wala man tayong magagandang damit na. Ang mga damit ko kasi, kung yung pangkanta lang ang magaganda kong damit Hindi mo naman pwede isuot na panlakad. Diba? So madalit sabi, hanggang sa ako ay napasama sa grupo ng mga broadcaster, panahon na yun, kapag nagpapatawag ng meeting si First Lady Imelda Marcos. Ang laging nandun, si Tony Barrero. Inukwento ko sa inyo. Ibig ko sabihin, dahil dun sa hiniram ko kay Kajun Mariano na yun, ang taas agad ng naabot ko. Nakarating agad ako ng Malacanang. Napakamahirap pumasok doon, di ba? Hindi ko nababanggitin sa inyo kung sino. Rod Navarro.
Nakakasama na, wala pa akong ano nun eh. 20 anyos mahigit lang ako nun eh. Mga kaibigan eh. Oh, panahon ni Marcos yun. 84 yan. Kakaakyat na ako ng Malacanang. Once a month yata, nagpapatawag yan eh. Kakain kami ron, no? Ang sasarap ng pagkain. Kaya sinasabi ko, nakilala ko yan doon sila Rudy, yung si Rudy puti, na waiter doon sa Malacanang. Dahil pag nagpupunta kami ron, yan ang mga, may dala nung tray, may lamang sandwich, may juice, habang naghihintay kayo. Mga kaibigan, Sus Mariosep. Kadyon, sipin mo yun isa akong bagitong broadcaster. Nakasama ko na kagad yung mga veteranong yun. Sila Katotoy Talastas na yan. Di ba? Sila Ray Langit, Kaloy Castro, nando doon. Huwag naman magagalit sa mga langit na kaluluwa. Si Jota Rock, alalay pa lang ni Rod Navarro noon, naiiwan sa labas si Jota Rock. Hindi siya kasama dun sa meeting na yun. Dami namin, lahat ng istasyon meron dun. Ando dun sila Al Mendez, bukod pa yung grupo nila Rod Navarro lang, Kasi meron niya, mga 5 lang sila eh. Nakakasama sa biyahe ni Imelda noon, tsaka ni Presidente. Mga kaibigan. At least ako, narating ko yun dahil dun sa artikulo lang na yun. Kung hindi ko nagamit yun, papansinin ba ako sa palagay ninyo? Ibig sabihin, maganda yung article na ginamit ko na ang nagpairam sa akin ay si Kajun Mariano. Mabuhay ka, Kajun, Maraming salamat. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Hi ka Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat. Alalahanin ninyo, si Dr. Jose Rizal ay hindi lamang isang doktor, inhinyero, at kung ano-ano pa. Merong isang pinakamahalagang pagkilala kay Dr. Jose Rizal. Ang buong mundo, ang mga bansang kumikilala sa kanyang kabayanihan. Kasi pati Germany, meron niyang mga monumento ni Rizal o ribulto ni Rizal na inilalagay nila sa iba't ibang bansa. Doon sa mga nagsaliksik, nagsipag-aral kung sino ba itong si Rizal. Hinangaan nila ang kabayanihan nito. Kaya pati sa kanilang mga bansa, nilalagyan siya ng ribulto. Mga kaibigan, bilang pagkilala sa kanyang naiambag para sa kalayaan. Isang halimbawa na pagtutularan, mga kaibigan. Kapag birthday, sabi ko nga sa mga nakaraan, di ba? Pag birthday ni Rizal at ng ibang mga bayani, o kaya araw ng kanilang kamatayan,
May mga seremonya ang gobyerno, mga nasa gobyerno. Kung umawit ng pambansang awit, pag tinitigan mo, kikilabutan ka sa itsura nila. Mga nangakabarong Tagalog. Ang kamay nasa dibdib pa at nakatingala habang itinataas ang ating bandila. Di ba? Pero, talagang akala mo'y nagpapahalaga at nagtataguyod ng simulaing ipinakipaglaban ni Rizal at ng ating mga bayani. Pero sa katotohanan, yung kabaliktaran ng ginagawa nila. Mga kaibigan, di ba? Kabaliktaran magnanakaw ba si Rizal? Hindi naman Wala naman bayaning magnanakaw Sabi ko nga sa inyo, yung mga magnanakaw ngayon, ang gusto niyan, maging bayani pa sila. Pero may kasabihan hindi nga pwedeng, ang gusto nila, magnanakaw na sila, bayani rin sila sa mata ng publiko. Paano nila nagagawa yun? Nagke-create sila ng image na pinahahalagaan nila ang ating mga bayani. Yun, seremonya nila dadaanin. Mga kaibigan, para masabing bayani rin sila. Sabi nga, kung ang lakad mo itik, ang huni mo itik. Itik ka. Hindi ka agila. Hindi ka pwedeng itik ka na agila ka pa. Hindi pwede yun. Ganon din sa pagiging bayani. Hindi ka pwedeng bayani ka na, magnanakaw ka pa. Nakakita na ba kayo ng ganon? Bayaning magnanakaw? Wala po, mga kaibigan. So, itong si Dr. Jose Rizal, yung mga bayani natin, lalo na si Dr. Rizal, isa yan sa pinakamahusay na tao pagdating sa karunungan, katalinuhan. Yun regalo yun mga kaibigan, na nabuhay sa mundo, si Jose Rizal. Itong si Rizal nga, at mga bayani natin, akala natin mga national hero. Pero hindi sila nadideklara sapagkat hindi pagkakapirahan yun para pagkaabalahan ng mga mambabatas. Di ba? Hindi mo naman magagamit sa pagsisipsip yan. Yung pagpasa ng batas na nagdedeklarang sila Dr. Jose Rizal ay bayani. At ito pa, ano yung sinasabi natin kanina na bukod sa pagiging doktor, manggagamot, etc., engineer, lahat, ano yung pinakamahalagang papel na doon kinikilala si Dr. Jose Rizal? Yun ay ang kanyang pagiging journalist. Silang, kumbaga, ang founder ng journalism sa Pilipinas. Sila yun Lalo na si Dr. Jose Rizal. Sapagkat ang mga sulat ni Dr. Jose Rizal, mapalibro, mapaperiodiko, yan ang naging dahilan. Yan ang nagsilbing mitya para
magising ang ibang mga bayani at ang mga mamamayan. Upang ipakipaglaban nila ang kanilang kalayaan. Dahil yung kalayaan, hindi ho nabibili yan. Mga kaibigan, yan ay ipinakikipaglaban. Yun ang ibig sabihin nun. Sa madalit sabi, sa simula pa lang, talagang ang mga mamamahayag na katulad nila, iyan ang kwan nagtataya. Kung ikaw ay isang klase ng mamamahayag na nakamuka nila Plaridel, nila Dr. Jose Rizal. Pero kung yung klase ng mga journalist daw sila, ano ba sinasabi ninyo dyan? Itong bansa natin nilulukob na ng inchik Kung ano-ano pa pinag-uusapan ninyo. Hindi ho ba? At ang mga Pilipino ngayon, siguro hindi na nakalalamang yung nagpapahalaga kung bakit tayo lalo na ang mga henerasyon na inabot natin. Ilang henerasyon niyang inabot natin. At itong mga sumusunod sa atin ngayon, inabot natin. Pero, itong mga sumusunod na henerasyon ay nanganganib na hindi na nila tamasahin ang kalayaang tinamasa natin at ipinakipaglaban ng ating mga bayani. Ni Dr. Jose Rizal, lalo-lalo na, siya yung naging mitya ng pag-aalsa ng mamamayan laban sa pananakop ng mga dayuhang Kastila. Sipin ninyo, gaano kahabang panahon, 500 taon tayong sinakop ng mga Kastila. Inabuso. Nung isilang si Rizal, yun pala ang magiging simula ng ika nga po'y paglaya ng ating bansa mula sa pananakop ng mga dayuhan. At yun ang naging dahilan na ika nga po'y umantig sa kalooban ng mga nooy gusto nang kumawala sa pagkaalipin at pananakop ng mga dayuhan sa ating bansa. Ngayon, kapag dumadating ang mga ganitong araw na ginugunita ang kanilang mga kaarawan, mga kaibigan, ang daming, siyempre, para magkaroon lang ng aktibidad, itong mga traidor sa bayan, na hindi naman itinataguyod kung ano yung simulaing ipinakipaglaban ni Dr. Jose Rizal at ng mga bayani, mga kaibigan, para magkaroon lang ng aktibidad, nakikigunita. Naglalagay pa ng mga bandera yan, pinagkakakitaan pa nila yun. Magkakabit ng mga bandera sa karsada, kung saan-saan. Di ba? Pag birthday, namatay, ganun yan pinagkakapirahan, kinakalakal. Yan ba ang tamang pagpapahalaga sa kanilang mga pagpapakasakit? Isipin ninyo, ilang taon lang sila. Si Rizal noon
Between 35 to 34 to 37, di ko kabisado eh. Mga kaibigan, yun lang ang edad niya eh. Sipin ninyo yan. Pero sa mahabang panahon, gaano kahabang panahon, naghirap si Rizal, pinahirapan. Di ba? Kinulong, nag-exile muna, dinampot, tinapon sa dapitan. Yung iba naman sila, Plaridel, si Marcelo H. Del Pilar, namatay sa gutom tsaka sa TB. Ha? Diba yan yung sinasabi nating hinanakit na katulad nung nasambit nung international singer natin na si Lea Salonga na PI Pilipinas, napakahirap mong mahalin. Iyan hindi man ganyang eksakto. Si General Luna, ganyan ang sinabi. At si Rizal nga, binasa natin yung sinabi niya, di ba, nung isang araw. Merong hinanakit kung marunong kang makiramdam sa kanilang mga isinulat. Meron siyang hinanakit. Di ba? Ang kanyang pakiusap sana yung mga nabuwal sa lalim ng gabi ay inyong alalahanin. Ibig sabihin, pag wala na sila, pahalagahan naman ninyo yung aming ginawa at naiambag para sa paglaya ng bansang ito. Ngayon, makikita pa ba ninyo? Ito bang nangyayari ngayong walang habas na pagsasamantala, pagpasok, pananakot ng mga inchik dito sa Pilipinas, may nagpapahalaga pa ba sa kanilang ipinakipaglabang simulain? Wala na Iilan na lang tayo na nag-uusap-usap. Pagka nag-post sa social media, may pa-like yung iba, pero konti pa rin. Isipin ninyo, napakarami nilang pinagdaanan, hirap na pinagdaanan, at dahil doon nabuwis ang kanilang mga buhay. Yan yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Para niyang sinasabi sa ibang salita, abay, alalahanin naman ninyo ang ginawa namin paghihirap. Huwag niyo sayangin. Kumbaga sa negosyante, mayamang negosyante, namatay. Yan, kamukha ng mga namamatay ngayon. Mamamatay din lahat Diba? May iiwan yung kayamanan sa pamilya, sa mga anak. Para bang ang ibig sabihin, abay, itong pinaghirapan ko, inipong ko para sa kinabukasan ninyo, huwag ninyong waldasin. Yun ang kahulugan sa ibang salita. Hindi ho ba? Para tuloy, naalala ko tuloy yung sa Hong Kong, yung mayamang inchik sa Hong Kong. Diba? Napalathala yan. Siya yata yung pinakamayaman sa Hong Kong. Na negosyante. Alam ba ninyo, sa dami ng pera niya, nag-iwan man siya ng pamana sa kanyang mga anak, hindi siya nag-iwan ng sobra-sobra. Konti lang. Iwan niya. Yung sapat lang para sa kanila. Alam niyo kung bakit? Pinamigay nung inchik yung kayamanan niya sa kawang gawa. Bakit? Ano ang katwiran nung inchik? Kasi baka ito ang iyong ikasama. Baka ito ang ikapahamak ng mga anak niya.
Kaya minabuti niya na wag iwan yung sangkaterba niyang kayamanan sa kanyang mga anak. Parang ganun din yan, hindi ho ba? Itong kalayaan, wala tayong pinagkakautangan ng loob dito sa mga nasa gobyerno. Ang dapat nating tanawan ng utang na loob at pagkilala ay itong sila Dr. Jose Rizal. Sapagkat ang ipinamana nila sa atin ay yung kalayaan na hindi nila tinamasa noong sila ay nabubuhay pa. Ito lang sasabihin ko. Para sa atin na mga nakaaalala, ay ipagpatuloy nating alalahanin si Dr. Jose Rizal at ang ating mga bayani bilang pagpapahalaga sa kanilang malaking ipinuhunan para sa kalayaang tinamasa natin at ng ating bansa. Patuloy nating pahalagahan ang mga simulain na kanilang itinaguyod at ng mga bayani na nag-alay ng buhay para sa kalayaan na ngayon ating tinatamasa. Ito bang kalayaan tinatamasa natin papayagan pa ba natin? Basta-basta na lang? Aagawin sa atin ng mga dayuhan? Aba, sabi ko nga kanina, mabuti pa ang mga bansang dayuhan. Sila pa ang lumalabas ngayon na nagpapahalaga sa kalayaan natin. Hindi ho ba? Dinidepensahan tayo sa inchik para magmukhang gago yung inchik. Kinikilala nila ang ruling, ang favorable ruling sa atin na nagsasabing tayo ang lehitimong may-ari ng mga teritoryong sinakop ng inchik. Hindi ba tayo nahihiya sa ating mga sarili? Nakatanga kayo? Ni hindi nyo masabi? Hindi kayo makapanindigang ayaw natin sa inchik? Sa pananakop ng inchik? Hindi ba tayo nahihiya na ang mga dayuhan ang nagsasabing sila ay nababahala? Pati na sa kung anong-anong batas na sisikil sa kalayaan ng bawat mamamayan. Di ba tayo nahihiya ron? Pakikialam ba yun? Hindi. Tayo po ay nasa panahon na hindi pwedeng walang pakialam ang ibang bansa sa atin. At yan ay may kasabihan, no man is an island. Nasa panahon tayo na tayo ay miyembro ng United Nations, ng samahang pandaigdig, nagkakaisang samahan. Kaya pakikialaman tayo. Hindi sila pwedeng makialam sa atin kung hindi tayo miyembro ng United Nations. Pero miyembro tayo parang asosasyon yan. Hindi mo pwedeng pakialaman ang pamamalakad ng isang asosasyon kung hindi naman tayo miyembro dun. Di ba? Di ba tayo nahihiya sa ating mga sarili? Pagkatapos makiki-happy birthday kayo kay Rizal? Ano ba hangarin yan? Bakit natin pinapahalagahan ang kalayaang pinaghirapan nila? Dahil itong kalayaang tinamasa natin
na-enjoy natin. Yan din ang gusto nating maiwan sa ating mga anak at sa anak ng ating mga anak. Bilang paggunita sa kaarawan ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, hindi dahil sa batas, pambansang bayani sa puso nating mga kumikilala pa sa Kanya at sa Kanyang mga nakasama. Ngayon, minamaliit ni Garin ang kakayahan nitong si Liachon. Mahilig daw ito. Yun din ang sabi ni nung general na nandiyan, si Galvez. Yun din ang paratang niya kay Kwan kay Liachon. Ako, mas maniniwala ako kay Liachon sapagkat yung kanyang sinasabi, sabi ko nga kagabi, yun ang tumutugma sa sinabi ng Senado, sa lumutang sa Senado, di ba? Sino nagsasabi niyan? Di ba sila Lacson? Sila Soto? Dahil nag-imbestiga sila sa Senado? Na hindi sila naniniwala sa nire-report ng DOH? Ano sinasabi ni Guarin? Ito ba sa palagay, ito'y makakatulong sa administrasyong ito hindi na, yan yung sinasabi ko noon. Halimbawa, kaya ayaw natin yung babrand na dilawan-dilawan. Kasi, baliwala naman yun Bakit? Partido yun yung dilawan. Hindi naman partido magpapatakbo ng gobyerno o napupwesto sa gobyerno kundi yung nasa partido. Hindi ba? Yung tao. Kaya kung pipili tayo ng mga dapat nang ilalagay sa pwesto ng iboboto natin, tayo dapat ay nagbabase hindi dahil sa partido. Nagbabase dapat tayo sa track record ng mga kumakandidato. Nagtataka nga ako sabi ko sa inyo sa mga nakaupo ngayon, mas marami. Tanungin mo Teka muna, bakit ka ba tumakbong congressman? Ngayon mo na lang itatanong, nandyan na sila Ano ba naging track record mo bago ka tumakbo? Hindi ba yung mga yan nagsulputan lang? Walang ipinuhunan, walang itinaya? Tumakbo lang. Tumindig lang sa entablado, sasabihin, mahal ko ang aking mga kababayan. Induropot ka. Paano mo nasabi yan? Di ba? Ito ang gagawin natin. Ayun. Gagawin. Pero walang napatunayan. Di ba? Walang track record. Ngayon, ganun din sa parti-partido. Paano ngayon? Ito, tanong ko sa mga hinduropot. Lalo na sa mga, yung mga DDS pala. DDD. Pagka ba dilawan, sabi nyo nung araw, kasi madalas kong tinatanong yan, wala pang sumasagot niyan Kung halimbawa ka ako, katulad ni Dilima, dilawan. Halimbawa, si Dilima, nakipagkasundo ng lihim. Ganun naman di ba? Katunayan, yung partido nila ngayon, gano'ng karami ang galing sa dilawan dyan. Di ba? Ang dami niya. Ultimo si Presidente Duterte, dilawan dati yan Noong 2010, dilawan yan Tumakbo si Pinoy, kay Pinoy siya ngayon, yung sinasabi, yung dilawan. Halimbawa, katulad ni Dilima,
kasundo. Susuporta na ako, ganyan. Lihim. Hindi naman lang gagawing sa harap ng publiko yung sasabihin, di ba? Ganyan naman mga politiko eh. Kung sino yung ruling party o nakaupo, naglilipatan, di ba? Puro mga balimbing eh, di ba? Kasi parang baboy yan eh, yung mga politiko. Maikukumpara mo sa mga baboy. Bakit? Kasi kung nasaan yung darak, doon sila sumasabsab eh. Kung nasaan yung labangan, doon sasabsab yan. Kaya pag kami naupo, lipatan para makasabsab ka sa pork barrel. Kung ikaw congressman, kung ikaw local official, dati kang kaibayo sa politika, sasama ka kung sino nakaupo. Para makinabang ka. Ngayon, kung halimbawa, ginawa ni Dilima yun. Katulad nito, ginagawa ngayon ni Guarin. Ito, simpleng pagbalimbing ito. Sipin mo, ang binabanatan mo yung nagsasabi ng totoo. Nasa pandemic tayo, sabi niya, maganda no? Yun ang laging sangkalan Sa akin doon sa istasyon, ito rin sangkalan pandemic ngayon dapat nagkakaisa. Bakit? Sino ba humahati? Di ba ang gumagawa ng paghahati-hati, ang unang kumakalaban doon sa kanilang ginagawa, itong mga opisyal din ng pamahalaan. Halimbawa tayo, saksi kayo, nananawagan tayo, di ba? Magkaisa ka tayo. Sino hindi nagkakaisa? Sila. Sila yung sintunadong orkestra. Bakit hindi? Sino unang lumalabag sa ipinatutupad nila? Di ba sila rin? Iba-iba ang sinasabi nila, lahat sila nagsasalita. Bakit ngayon si Liachon lang nagsasalita? Pagka papure, lahat sila nagsasalita. Ito, dinidepensahan niya. Bakit? Bakit ito gagawin ni Garin? Wala na Itong sinabi ni Liachon, marami na ngayon na nag-iisip. Katulad ng sinasabi natin, sa mga pag-uusap, mga pagsasalita, ang lagi nating pagbabasihan yung credibility. Kung na kanino yung credibility sa pagsasalita, doon muna tayo. Katulad niyan, i-deny nila, kamukha ni Garin. Nasaan panig ka? Nasa panig ka nung mga sinungaling. Bakit? Kasi yung sinasabi mo, hindi rin tumutugma yan sa reality. Unang-una, yung magkaisang sinasabi mo, yan ba mga nasa gobyerno nagkaisa? Ito ba ang paglabas ni Liachon? First time ito? Hindi. Pero bakit nayanig sila? Devastating ito. Ang katumbas na sinasabi ni Liachon, walang ginagawa kayo. Wala kayong sense of urgency. Alam na ninyong napakamapanganib. Hindi pa, walang sense of priority, di ba? Hindi nagpapahalaga doon sa panganib. Pero wala naman silang, dahil sa walang ginagawa, mga kaibigan, ang tanong, nasaan ang pera? Yan. Kaya, wasak na wasak Kaya nangangailangan sila ng aso Na sa palagay nila, kapag nagsalita, may credibility. Kahit na anong credibility mo, pag nasa mali ka, mawawasak, masasayang ang ipinundar mong credibility. Pag ikaw ay nanindigan sa mali, yan ang tandaan ninyo.
Ikaw ba nagpundar ka? Sabi ko nga sa inyo, ang credibility, sabi nga, earned yan, earned. Ibig sabihin, pinundar mo yan eh. Hindi yan basta-basta na nagsalita ka ngayon sa social media, credible ka na. Kita ninyo yung mga nasa media, matagal ang panahon. Matagal ang panahon ginugugol niyan. Bakit? Sinisiguro niya na yung direksyon niya tama. Ha? Tapos bigla mong sisirain ang credibility mo. Bakit? May kapalit yan eh. Di ba may kaso nga si Garin? O itong ginagawa niya ngayon, siniservisyohan niya mga walang yak. O, yung hindi mga makapagpaliwanag ng pera. At ni walang maipaliwanag, ano ba ginawa niyo bukod sa magbilang ng nagkakasakit, ng gumagaling, ha? At nang namatay? Ano accomplishment niyo doon? Pwede rin kunin ng tao yung report na yun kung pupunta sa ospital. Pinagsama-sama nyo lang yun eh. Yung ginawa para hindi lumala. Ito may balita tayo. Mukhang tumitigil na raw yung gulo ron sa Amerika. Hindi ko pa alam hindi tayo nakakasubaybay ngayon. Pero alam nyo, nangyari. Sangkaterba may sakit ngayon. Ang mga ospital ngayon, umaapaw ang itim. Inanin ninyo. Dito nga sa atin, kahit na meron na nga tayong mga isyong ganito, pero alam natin na mahirap yung lumalabas, di ba? Mahirap yung hindi tayo susunod. Kailangan sundin natin niya. Mas gusto ko nga, sabi ko hanggang 2022, kayo, ang problema nga lang talaga, kakainin natin. Kaya ang pinag-iisipan natin ngayon habang ganyan, paano tayo mabubuhay? Alam nyo, marami madidiskaril dito. Yung mga dating trabaho, wala na yan. Maubusan ka na naman ng pamamaraan. Sana kung meron tayo mga sapat na puhunan, di ba? Makapag-iba ka ng negosyo o pagsisimulan. Paano ka magsisimula kung wala kang puhunan? Hirap eh. Ito, tinan mo. Nasa pandemic tayo, sabi ni Garin. What we should ultimately be doing is helping each other. The only way we will succeed in this fight against COVID is if we... Wala na yan eh. Yan lahat na sinasabi mong yan, hindi nagawa ng gobyerno yan. Nagawa yan ng publiko. Pero yung gobyerno, hindi sumunod dyan. Sila Sinas, ano tawag mo ron? Nakipagkaisa ba yun? Marami pa. Ang sabi nila, walang sisingilin. Ba't na? Nagbiling ang Meralco, hindi naman nag-reading. Ang laki ng sinisingil. Walang mapapalayas. Ilan na yung napalayas sa bahay? Yung iba hindi na nagre-report. Hindi na napapa-publish. Ako may alam isang kaso. Okay, hindi totoo eh. May naparusahan ba? Yung pulis sa Pasay na pinalayas yung tenant, naparusahan ba yun? Di ba nirelieve lang? Di ba violation ng protocol yun sa pandemic? Bayanihan Act. Still as one. Heal as one. Mga kaibigan. Mukhang itong si Roque ang kanang kamay nang nagpapatakbo sa Malacanang mga kaibigan Kasi ito rin ang kasi dati naman dilawan din si Roque, di ba? Di ba? Masasabi niyo pa ba ngayon yan? Yun ang sinasabi natin. Paano kung itong dilawan, sabihin, suportahan ka, sama na kami sa iyo, sali kami.
Hindi na sila dilawan. Di ba? Parang magnanakaw dati yan. Pag sumali sa inyo, ibig ba sabihin hindi na magnanakaw? Yun ang masama eh. Mga kaibigan eh. Ba, nakakatakot to ha. Sa NBI, magsasara muna. Merong mga nagpositibo ron na hindi ko alam kung bilanggo o kwan eh. Mga agent eh. Bilanggo yata eh. Ha? Oh, yung si Roy Japan Tour ha, ng Tokyo at Osaka. Hokkaido rin, pwede rin. Saan nyo gusto magpunta riyan, yan lang ang pwedeng kontakin nyo dyan. At subok na ho ang kanilang serbisyo pagdating sa pamamasyal sa Japan. No? Roy Japan Tour. Oh, si Delia de la Paz, Guadalupe. Si Sebastian Diomedes Angeles. Edna Ferreras Vargas. Nesitas Ceruelas Pabros. Wesley Cruz. Si Benedi Tunggol. Magandang gabi din po. Pampangan to eh. Si Jermaine Isidro Aguila, Lilian Cato Ruiz ng Bay Area, si Rico Bautista, si Edwin Javier ba, nabanggit ko na, taga Burbank, California, si Danilo Araraw ng Cavite, Renato Espiritu ng San Pablo City, Joel Endiape ng Maryland, Flordelisa Rosaldo Sarmiento, Irene Sean Austin na ating katropa, isang artist, si Neil Young, ayan, Victor Dalit, si Rolando de la Cruz, si James C. Mata, si Jen Alchanaig, Nesita Ceruelas Pabros ng Spain, si June Molina, Michael Jeronimo Lim II. Bukas na raw ang mga kasino. Ito nga pala, isa pa nating hindi napag-usapan, pag-usapan natin bukas. Ito malaking banta ngayon sa atin. Next year, may nakapagsabi sa akin na malamang wala tayong bigas. Bukas, paalala nyo. Alam nyo naman ako kung ano yung imabasa natin ngayon, yun ang kuwan Si Ley Ginto Reventar, Gerardo Retirva, si Shem Kahuson, Leonardo Armin from Las Vegas, Nevada. Babatiin ko lamang yung mga kumpare na si Roland Lim, na anak ni Mayor Lim, si retired police colonel Jose Gulapa, at si Attorney Robin Rubinos. Salamat Leonardo Arumin. Police to, di ba? Si Jimmy Reyes Montaos. Si Boards Ian. Si Rogie Tortalakino, binabati ko rin sa Cebu. Si Norberto Panlaan Rojo. Si Canorbing yan, baka akala ninyo. Si Mimi Basalio, Don Filimon Endiape, Boyet Potenciano, pamangkin po ito nung magaling na singer, sumikat nung araw sa tawag ng tanghalan. Si Jonathan Potenciano, pero ang galing kumanta nun, stage eye yun, sa Amerika. Hanggang ngayon kumakanta, tsaka mukhang bata. Hanggang ngayon, hindi tumatanda. Si Birey Ibarra, Elsie Arguelles, Ramon Benco, nabanggit na yata natin,
Lloyda Haruda ng Hong Kong, si Dina Pili Diaz ng Brescia, Italy. Nabati po natin. At saka yung, yung restaurant nila Joel Diaz sa Rome, Italy, bagong bukas yun, yung isang branch nila ron. Pero ibang pangalan yun. Tali and Tago ang pangalan. Filipino restaurant. And dami raw pong kumakain eh. Masarap siguro. Si Dante Pahuriray ng San Diego, California. Si Maria Evelyn Bautista Ramos. Sabado, bukas pala, no? Binabati ko na kayo. Sa linggo, lahat ng tatay ng Happy Father's Day. At hindi lang sila. Binabati ko rin ang mga single mother na tumatayong tatay. Di ba? Mas mahirap yun. Nanay na, tatay pa. Single mother eh. Para sa gustong maging mother, kami tawagan nyo. Hindi, joke lang yun. Si Marisa Martinez ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, si Kaka Mori, si Bong Benavides, Senior Bong na veteran musician, si Alicia De Roca, mga batang baklaran ito. Minsan pag-uusapan natin dito yung baklaran, ha? Marami kong ka-Facebook ngayon, puro taga-baklaran. Si Ricky Valero ng Bulacan. Ang magaling na singer, champion din ng, ang bagong kampiyon naman, Magnolia Sabas. Siya rin ang nagpasikat nung awiting Yagit. Si Sab Holvani o Giovanni, Sab Giovanni. Yan. Aurora Lim ng New Jersey, si Senyor Tonet Pabie. Yan po, kasama sa banda na nag-front act sa Beatles. Nung ang Beatles, nung dekada 60, nagpunta sa Pilipinas, nag-concert sa Rizal Memorial. Sila po yung, kasama niya sila, Joey Pepe Smith noon. Matagal si Senyor Pabie sa sa Hong Kong, di ba? Si Virgilio Cancino de Vera, nanonood po from Tokyo, Japan. Marami raw nagising na raw na DDS sa tulong ng programa natin. Ay, salamat naman po kung kahit papano'y may nagigising sa katotohanan. Hindi naman natin sila sinasabing magalit sa gobyerno, hindi. Kaya natin yung ginagawa ito para gawin nila yung tama. Kasi gusto rin natin magtagumpay sila eh. Dahil pag nagtagumpay sila, ang kahulugan ng tagumpay nila, pakinabang natin. Wala, kundi tayo nakikinabang, hindi sila nagtatagumpay. Napeperwisyo pa mamamayan. Di ba? Paano yun? Si Ganas Norman Ronau, ng Saudi Arabia, mga OFW yan. Si Loreto de Los Angeles ng Philippine Air Force sa Cavite. Salamat po, Retired Master Sergeant Loreto de Los Angeles ng Philippine Air Force. Maria Evelyn Bautista Ramos. Lahat ng sundalo, pinabati namin kayo, saan man kayo naroon. Panig ng Pilipinas. Mahal namin kayo kasi wala namang kaming ibang tatakbuhan. Wala namang magtatanggol sa amin, kundi kayo. Sana wag nyo kaming pabayaan, di ba? Stephanie Marie Gadia Leonardo, Bernard de los Santos, Elmer Catulin. Kasama natin sa Japan nung araw, musician din. Pero hindi nagtagal to eh. Pumasok sa Philippine Airlines to, si Chito Manalo. Yan ang kabarkada ko nung
Ano ba yun? 77 yata kami ni Chito eh. Hanggang 78 eh. O, si Luz Bimin Romana ng Tarlac. Si ano nga pala, binabati ko si Tita Nela Padilla, San Diego. Oh, Padillac lang din yun eh. Jesus Jack Datu. Ang hindi na lang yata nakikinig sa akin, si Robin Padilla eh. Ay nako, munti ko nang makalimutan itong, kasi kagabi pa ito eh, hindi ko na alala eh. Andali lang ito yung huling babatiin natin. Pinababati ito kagabi, hindi ko naman nabasa kaagad. Kung kailan tayo natapos, tsaka ako nabasa, ganun ako eh. Wala man tayong kasamaan dito. Alam nyo naman. Yung admin nga natin, wala rito, nasa ibang bahay eh. Nagbubukas lang ng, ano yun eh. Ito, binabati ko mga, sina Alex Bakyal ng Philippine National Railway. Si Edgar Mande, kilala niyo yan, di ba? Sikat na artistang magandang lalaking lamang lang sa akin ng konti. Nasa California pala yun, si Edgar Mande, sikat yan eh. Salvador Legaspi de la Paz, si P. Restia Corpus, si Yulo Presi, si Melita Carino, Antonio Ramon Buganan, Violeta Pantaleon, Winilfredo Dacalios, konsihal ng Samar po yan, sa Samar. Si Pastor Charlie Villanueva ng District 2, Manila. Si Rina de la Peña Arellano. Dahil nabanggit ang Maynila, kumusta na kaya si Derek Lu Veloso, no? Mabait din na tao yan eh, mga kaibigan eh. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na